banker na, financial advisor pa. And isa siyang CPA and entrepreneur. Yan, grabe. Pwede ko naman tawagin ang ating speaker for tonight, si Miss Christy Arca. Hello, good Hello, evening. good evening, Miss Christy. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Kahit po maulan at bumabagyo, narito po tayo sa webinar. So, na-appreciate naman po natin lahat ng mga narito ngayon, no? Whether ikaw yung nag-invite or ikaw yung na-invite. So, welcome po sa ating webinar tonight. Yan. So, I hope po na makapag-add value po kami sa inyo ngayong gabi, no? Hindi po masayang yung inyong time with this webinar. Yan. So, ah, share ko lang po ang yan. So, yan. Thank you nga po pala, Miss Myla, for that kind introduction. So, ngayon po, konting background lang din po. Although nabanggit naman ni Miss Myla, I'm a CPA po by profession. And ang first job ko po was in a bank. Naging internal auditor po ako ng bangko. And then eventually po nag-move po ako sa accounting division. So after ilang mga promotions po, naging head po ako ng reconciliation department. So nag-work po ako dyan for 12 long years. Yan. So nung nag-merge na po ang Solid Bank with Metro Bank, that's the time po na um, lumipat naman po ako in another financial institution. And this time po sa Sun Life naman. Yan. So, actually, na-enjoy ko po yung pag-stay ko din dyan sa Sun Life. Um, and nagkaroon po ako dyan ng tatlong licenses, no? Naging financial advisor po ako for another 11 years naman po. So, nagkaroon po kasi ng pagbabago sa family situations, kaya nag-move po kami sa in another country kasi po yung husband ko nagkaroon po ng opportunity and benefits po na maisama yung kanyang family while working abroad. So I decided po to quit my career with Sun Life and join him together with my son. First po in Kuala Lumpur, Malaysia, then in Jakarta, Indonesia. So for 14 years po, umalis po kami ng bansa. And gusto ko lang po i-share that while I was in Jakarta po, doon po na-introduce po sa akin yung opportunity po na i-share ko po sa inyo. And napatunayan ko lang din po na kahit po pala nasan tayo, pwede nating magawa po yung opportunity na ito. Actually, kahit meron kang work ngayon, pwede mo pa rin siyang gawin, no, as an addition, side hustle. So, it's up to you na lang later on kung i-decide mo na ito na lang yung gawin mo or as an addition lang. Yan. So, I'd like to start my sharing with this quote of Warren Buffett. No? Ang sabi niya, never depend on a single source of income. Um, I'm sure po na somehow um, mag-agree po tayo sa kanya. No? Na ngayon po kasi practical na a family of four or more dapat may at least two sources of income. Masasabi po natin yan kasi ngayon po practical na rin ng mga both husband and wife are working. Especially po talaga kung hindi naman po enough yung kinikita sa family. Kung enough man, baka ano po, kumbaga meron ka pa ring mga bagay na kailangan na hindi mo makuha, no, dahil just enough lang. So, mas maganda na rin po talagang na magdagdag po tayo ng pagkakakitaan. So, yun, no, I'm sure po at some point mag-agree po tayo dito sa kay Warren Buffett. Never depend on a single source of income. And sa totoo lang po talaga, di ba, lagi namang meron tayong expenses, no? At yung gastusin natin, hindi po siya bumababa. So, ang reality po natin talaga, pataas po ng pataas ang mga bilihin, ang mga expenses.
Yan, so yan po yung reality natin, no? So sa totoo lang po, 20 years, 10 years ago, hindi naman po ang mga bilihin ay mahal tapos mura na ngayon, kundi talagang pamahal po siya ng pamahal. And ang dahilan po niyan ay yung inflation. Kumbaga, patuloy na tumataas po yung bilihin, pero yung purchasing power po ng pera natin bumababa. 'Di ba? So, kahit nga po, let's say, at the same amount of money po, no, kahit po sa grocery lang, na dati yung nabibili mo dun sa perang yon nakakapuno ka ng cart no kapag ka mag-grocery ka. Pero with the same amount of money sa panahon ngayon, pwedeng ang napupuno mo na lang basket, no? Dahil po yan talaga sa inflation. So hindi lang yung mga pangunahing bilihin, no? Meron din sa mga tuition fee, sa mga rentals, no? So ang dami po talagang tumataas. And ang sad reality po, hindi po sumasabay yung income sa nakararami po, no? So siyempre iba exempted na, no, na talagang sobrang laki ng income. Pero sa nakararami po, ito po yung observation natin, no, na marami po yung expenses kesa po doon sa income. Siyempre, ang goal natin as much as possible, yung income natin mas malaki po sa expenses para meron naman po tayong savings, di po ba? So, pag ang sitwasyon po natin ay mas malaki palagi yung ating expenses kaysa po doon sa income, siyempre posible po magkaroon po tayo ng utang at hindi po siya magandang cycle, di po ba? Na palagi tayong may utang, trabaho tayo, kikita tayo, sumambayad lang ng utang, tapos manghihiram na naman kasi bago pa sumweldo ay kailangan na, no? Kulang na. So, tama po si Warren Buffett. Sabi niya, never depend on a single source of income, especially kung yung pinagkakitaan mo ngayon hindi naman talaga sapat, no, sa pangangailangan ng family. And ang sabi po ni Robert Kiyosaki, there are four ways to produce income po. Ito po yung being an employee, self-employed, business owner, at saka investor. So ito po yung apat na ways to produce an income. Yung pong nasa left side ng quadrant, yung being an employee or self-employed, ang tawag po dyan ay active or linear income. 95% po ng population nandyan. Kasi ang makikita lang po natin talaga dyan is no work, no pay po yan. No, yung income mo is based on you're constantly working. But when you stop working, your income stops too kahit na po gaano kalaki po yung kinikita mo. No? Kapag hindi ka na nagtatrabaho, stop na rin yung pagkakitaan mo. So alam naman po natin na hindi naman tayo habang buhay magtatrabaho. Pero syempre kahit hindi na tayo nagtatrabaho at buhay pa tayo, kailangan po nating gumastos. Tuloy-tuloy po yung gastusin natin. So buti lang po kung talagang yung enough po yung kita na, yung savings natin, no? Para po i-sustain yung ating pong buhay, no? Kung di na tayo nagwo-work. Pero sa nakararami po talaga, alam naman natin talaga na kulang, no? Minsan, isa lang yung magkasakit sa family, hindi natin matiis kung may savings tayo, nagagamit pa natin yon para po doon. So, masasabi po natin talagang namang titigil tayo mag-work. Ang kailangan lang natin, masustain po natin yung mga expenses natin kapag hindi na tayo nag-work. No? So ito po yung nasa kaliwa, yung pag employado ka or self-employed ka, actively working ka. No work, no pay po siya. Yung nandun po sa right side, yung una po yung sa investor, passive income po yan. No? Kasi ibig sabihin yan, marami ka ng pera, nag-i-invest ka na, no? Ibig sabihin, you let your money work for you. At saka, ang kailangan na lang dyan, konting supervision or even without your presence, pwede ka na talagang kumita. Passive yung income po dyan. Pero 5% lang talaga ng population po ang nandyan. So, another po is yung business owner. You own a system naman. Pag business owner ka, people are working with you. No? Meron kang sistema dyan. So, ganun po yung nangyayari. At ang posible po na maging income mo, no, kapag ka kasi nagninegosyo ka, nagbi-build ka ng system na kung saan pwedeng sa simula, konti pa lang yung kita mo, dun sa effort mo, no? Pero darating naman yung time kapag nag-autopilot na yung negosyo, pwede ka nang kumita ng mas higit pa doon sa effort mo and pwede ring tuloy-tuloy. So, kapag ka po naging matagumpay ka sa pagnenegosyo na to,
ang posible po, it could lead to residual to passive income, no? So, ang dahilan po kasi dyan, nakaka-leverage po tayo, no? Because the people are working with us. Pag sinabi pong leverage kasi, you can multiply your time, yourself, your effort through other people. So, hindi 100% effort natin kapag tayo po ay nagnenegosyo. So, nabanggit ko po ito kasi po yung share namin opportunity sa inyo ay nandito po sa um, right upper quadrant po na pagiging business owner. Hindi po tayo maging empleyado or self-employed. Business owner po tayo para magkaroon po tayo ng additional source of income. And yung pong aming share sa inyo is a global direct selling business. So literally global po siya, meaning ang negosyo mo hindi lang limitado sa Pilipinas. Pwede kang magkaroon ng negosyo in different parts of the world. Automatic po, no? Na kapag sinimulan mo ito, automatic, hindi mo kailangan um, mag-request ng permit, no, per country kapag kagagawin mo yung business doon sa kanila. So, yun. And meron po siyang dropshipping concept din po. Ang ibig pong sabihin lang, pagka ginawa mo tong opportunity na to, magkakaroon ka ng sariling website and yung order po ni customer, ipo-forward mo lang yan to the supplier. And then yung supplier, siya naman po yung mag-deliver doon sa customer, then the supplier will pay you, no? So, ganun po yung concept po ng ating negosyo. Pero importante po, yung partner company na supplier po natin, isang company po na reputable, no? So, credible dapat and financially stable. And masasabi rin natin na meron po siyang product na quality, ah, kasi gusto natin maging sustainable po yung ating negosyo. Quality po siya, na kailangan ng tao yung pong produkto and highly consumable, no? So kung magnenegosyo lang po tayo, dapat ganun siya, no? Highly consumable, kailangan talaga siya ng tao and quality. So having said that, we partnered with USANA. USANA Health Sciences, the cellular nutrition company. So, I don't know po kung nadinig nyo na to, first time lang bang madinig or dati na pong nadinig, no? So, anyway, so ngayon po, maiksi lang naman to. I-share ko po sa inyo kung gaano po kaganda yung opportunity na with USANA. So, USANA po has been around for more than 30 years, no? And present po siya in 26 countries worldwide. So, ganyan po siya kalawak na ngayon. And financially stable po talaga siya, no? Isang company po na walang utang, multi-billion dollar company na tinitrade po siya sa New York Stock Exchange, the largest stock exchange in the world, no? So, ganyan po kabigatin po yung partner company natin at siya po mismo yung nagmamanufacture ng kanyang products sa kanyang state-of-the-art manufacturing facility sa Salt Lake City, Utah, USA. So, dyan po lahat ginagawa yung produkto ng USANA. Made from US po. At dito rin po sa mga bansang nakikita natin, dito po natin pwedeng i-distribute po or pwede i-market po yung ating products. So let's say po meron tayong customer or business partner po in Australia and mabibili po nila yung product in Australian dollar. And ang USANA Australia po yung magdi-deliver ng product sa kanila. So ang gagawin lang po talaga natin, i-market natin yung products and then magsasend po tayo ng unique link, no, sa kanila para makadirect din po sila sa USANA, magbabay po sila ng products online. And then, pwede na po tayong kumita doon. Na-explain ko po sa inyo paano tayo kumikita kapag na-share po natin yung USANA and then mag-register po sila via doon sa link na binigay po natin. So, ganun po siya. And ang maganda pa po, doon po sa ating negosyo na address po natin yung two major concerns ng tao, which is yung health at saka po finances. So, for sure po, no, wala naman tao po na gustong magkasakit and lahat naman po gustong maging healthy. Na gusto natin medyo humaba yung buhay natin at ma-enjoy din natin yung buhay natin sa pagiging healthy po natin. So, kapag po ginagamit natin yung product na atin pong minamarket, tayo po mismo nagbe-benefit
tayo po mismo nagiging healthy at kapag i-share naman po natin yung napakagandang products, marami po tayong matutulungan. So, ganyan po yung ating negosyo. And also, syempre, sa finances, ma-address din po yan. Kasi pag maganda talaga ang produkto, maganda po yung negosyo. Yan. So, eto po yung health reality. Lahat po tayo talaga nai-stress. Yan. So, tama po ba? I'm sure po na naka-experience na tayo nito. Baka kanina lang na-experience natin ito. Pati mga bata ngayon nakaka-experience na yan. Kapag lumabas tayo ng bahay, may pollution. Pagka po sa loob ng bahay naman, posible rin po, hindi lang tayo na-stress, no? Pwede rin tayo makakuha ng radiation. Dahil na rin po sa mga gadgets na ginagamit natin ngayon, mga kitchen appliances, di po ba? At yung mga kinakain din po natin, hindi na siya kasing healthy tulad ng dati. Dahil po sa mga farming practices, no? Marami na mga chemicals po sa kinakain natin. At dahil na rin po sa lifestyle natin po ngayon, we end up having poor food choices na din, 'di ba? Sobrang aalat ng mga nakakain natin, sobrang tatamis. Ayan, so mga oily na pagkain, maring ano po tayo, overfed, no? Pero undernourished, no? Kulang po sa nutrition yung nakakain po nating pagkain. And ito pong health reality na to, ito po yung mga factors actually na nakakaapekto po sa ating mga cells. Ang tawag po dito ay mga free radicals na sumisira po sa ating mga cells. Alam niyo naman po yung ating katawan, made up of cells po yan. Bago pa masira yung ating mga organs sa katawan, yung cells po muna ang nasisira. So pagka po nasira po yung ating mga cells, so definitely magkakasakit po tayo. So ito po yung mga sakit na tinatawag na degenerative diseases, hindi po siya nakukuha overnight. Nakukuha po siya over time dahil nga po sa ating lifestyle. And I'm sure po na lahat po tayo may kakilala, no? Kung hindi man sa family natin, meron tayong kakilala na may heart disease, no? Mayroong stroke, mayroong diabetes, may cancer, may respiratory disease, mayroong kidney disease. So, ito po yung mga sakit na ang sabi po ng World Health Organization ay leading causes of death. Actually, before pandemic po, ito na po yung leading causes. And even during pandemic, which is ang dami po namamatay sa COVID, pero ito pa rin po yung leading causes of death, no? Dahil nga po ito sa lifestyle and after pandemic, sa panahon po natin ngayon, ito pa rin po. Yan. So, ang sabi din po ni Dr. Linus Pauling, nearly all diseases can be traced to a nutritional deficiency. So, ibig pong sabihin, kapag talagang binusisi mo, no, kung ano man yung sakit ng tao, talagang ang makikita po natin doon, kakulangan po talaga sa nutrition. No? Kasi nga po, yung ating mga cells, ang kailangan po talaga nila ay mga nutritions, no, na makakatulong po para panlaban po nila dun sa mga free radicals na umaatake po sa kanila. So, paano po natin siya susolusyonan? Especially kung ang ating pong problem ay nutrition, paano po natin i-bridge yung gap na yan? So, the best way po to bridge that nutrition gap is through proper supplementation. Of course, ina-encourage po natin na kakain pa rin talaga tayo ng mga masusustansyang pagkain, no? Kailangan natin ng macro at saka micronutrients, no? So, dahil hindi nga po natin nakukuha sa mga kinakain natin daily, kailangan po tayong supplementation to bridge that nutrition gap. And ang tanong po ngayon, why USANA? Na why USANA supplements? Ano po ang difference ng USANA sa iba pang mga supplements na ang dami naman sa market? Ang USANA po is backed by science. Proven na po na ang mga produkto po natin ay talagang may mga clinical trials, no? Marami pong mga series ng test na ginagawa para talagang yung pong mga produkto natin ay makabuti po talaga, makatulong po sa ating mga body cells. Alam niyo po na meron pong 5 tanong na dapat nasasagot ng yes kapag pipili po tayo ng supplements.
Hindi lang po tayo magtatanong ano kaya ang presyo nito, di po ba? So madalas yun po, no? Pero since ang gusto nating tulungan po yung mga sales natin, dapat po ito po yung mga tanong na ang sagot dapat ay yes, no? Una po, is it complete? No? Kasi baka mamaya isang nutrient lang or isang vitamin lang yung tinitake natin daily, no? Let's say lagi ka lang naka-vitamin C or kaya vitamin E. So hindi po enough yun, hindi po siya complete kasi kailangan ng katawan natin talaga ng variety of micronutrients. So, is it balanced? Meaning, um, right combination po ng essential nutrients, no? Kasi kailangan po talaga ng katawan natin yung um, iba't ibang nutrients na mag-work together para mas ma-experience po ng katawan natin um, yung magandang epekto po nito sa atin, no? So, is it potent? Meaning, is it effective? Para po maging effective, dapat in the right amount. Kasi too much of any is harmful and too little is ineffective. Kailangan po in the right amount. And bioavailable, ibig sabihin, na-absorb ba ito ng katawan up to the cells? So, ito yung isa dapat na tinatanong din po natin kung ito bang bibiling ko na to, ito bang tinitake ko na to, nakakarating ba talaga siya up to the cells? And last but not the least, is it safe? Dapat kasi for long-term use ng products, hindi po talaga siya makakaharm sa ating mga body organs. So ito po yung limang tanong na dapat nasasagot po ng yes pagpipili po tayo ng supplements. So I'm happy to say po na ang sa iyo sana po, the answer to all those questions is yes. No, yes, complete, yes, potent, yes, bioavailable, yes, balanced, and yes, safe. So, ang maganda pa po, hindi lang po company provided po, no? Yung sinasabi ko sa inyo na information, kundi merong pong third-party research study na pinapatunayan po kung gaano kaganda po yung ating pong supplements, no? Yung pong NutriSearch Comparative Guide to Nutritional Supplements, kinumpare niya po yung around 1,600 supplements in the market at ginamitan niya po ng 16 health support criteria. So tinignan niya po yung completeness, potency, no, vitamin E forms, etc. Hanggang sa dun sa number 16 yung dulo po, no, yung potential toxicity. So tinignan po kung pag tinitake ba nga, pag for long-term use yung products, hindi ba ito nakakasama po sa ating mga body organs. At ang ginawa po nila, as they evaluate, nirate po nila na parang hotel. Niligyan po nila ng 1 star to 5 stars. And I'm proud to say po na Usana got the highest rating of 5 stars. Yan po, no, yung atin pong flagship product na Cell Essentials. At ang kanya pong score po dun sa absorbability sa katawan, which is yung pinaka-importante na kailangan nakakarating siya sa cells natin. Kasi yun po yung kailangan natin, kaya po tayo nag-supplement is to bridge that nutrition gap. Kaya dapat makarating siya sa cells. 96.1 po, nakakarating po siya sa cells. And the higher the absorbability po sa katawan natin, the lower the toxicity. And vice versa po. So kung ang tinitake po nating vitamins ngayon ay mababa lang po yung absorbability, so for long-term use po, hindi na po ito makakatulong sa atin. No? Sa halip po ay um, makakasama po yun sa ating mga body organs na po, no? Na hindi naman talaga siya na-absorb ng katawan. So, yung ating pong products ay Platinum Plus pa ang rating. Ibig sabihin, pharmaceutical grade na po siya dahil naipasa niya po yung purity, yung safety, and efficacy po ng produkto natin. So, parang gamot yung pagkakagawa pero hindi siya gamot. No? So, ganyan po kaganda yung ating produkto. At ang dahilan po niyan ay ito pong taong ito, yung atin pong founder, si Dr. Myron Wenz. Siya po siyang scientist, microbiologist, immunologist, at ang expertise po talaga niya is kung paano po mapapanatiling malusog yung ating mga body cells. At napaka-noble po talaga ng kanyang dream, no? A world free from pain and suffering, a world free from disease, and that Usana family will be the healthiest family on earth. Diba? So napakaganda po ng kanyang vision and mission, no? And sa Usana po, ang goal lang po talaga natin is to keep human cells healthy.
Yan. At ang maganda pa pong balita, sa USANA po, hindi lang iisa ang scientist, no? Nag-hire pa po si Dr. Myron Wentz ng 150 plus scientists, no? Doing the research and development po ng mga produkto. And then meron po silang um, kumbaga, partnership po in different research institutions across the globe para po siguraduhin na yung pong latest innovation nasa USANA po talaga. Yan. So, ganyan po kaganda po yung partner company natin. The only nutritional company na talaga nag-hire po ng ganyang kadaming scientists, no? So, ganyan po ka seryoso po ang USANA sa negosyo. Yan. And no wonder, ang USANA po ang official health supplement supplier po ng mga thousands of elite athletes and Olympians worldwide, no? Because they trust the quality and safety po na ating product. So, ito po yung ating flagship product, which is it's called Cell Essentials, USANA Cell Essentials. It comes in two bottles po. Yan. So, ito po yung highest rated supplements in the world, no, doon po sa NutriSearch. At alam niyo po, kumpleto na po talaga siya. No? Lahat ng vitamins na kakailanganin ng katawan natin, lahat ng minerals, and antioxidants na kailangan ng katawan natin, nandito na po sa dalawang bote na to. Yan. So, ang maganda pa, nilagyan pa ng USANA ng Intelligence Technology. Sa USANA lang po yun, no? Kasi patent po ito sa atin. Walang pwedeng magsabi na kami din ay may intelligence technology. So, intelligence, ibig pong sabihin ay intelligent cells. Ang ginagawa po niya ay ini-enhance niya po yung communication ng mga cells natin sa katawan. So, in layman's term po, yung pong mga tabletang ito, kapag tinitake po natin, nakikipag-usap na sa ating mga body cells. Yan. So, ganyan po kaganda po yung ating produkto. Meron po siyang triple action. Nino-nourish niya po yung cells natin. Pinoprotection na niya mula dun sa free radicals. Kapag may nada-damage po, nire-renew niya po or nire-repair niya po. Yan. So, dahil po siya ganyan kaganda, tinanggalan na po siya ng label na no approved therapeutic claims. Yan. So, ganyan po kaganda ang atin pong products. At ito po ay may 5 immediate observable benefits kapag ka po tinitake natin. Yan. So, sasarap po yung tulog natin. So, kung meron po tayong makausap na palaging ang problema niya ay pagtulog, no? Makakatulong po tayo sa kanila. Hindi rin po tayo madaling dapuan ng sakit at kung magkasakit man po ay madali rin pong makarecover. Yung pong ating mga sama ng loob, no? Pwede po nating mailabas po ng maayos dito. Yung iba po kasi days na yung inaabot, no, bago po mailabas yung sama ng loob. Dapat po kasi talaga regular yung ating bowel movement, no? Kung gaano tayo kadalas kumakain, dapat ganoon din tayo kadalas naglalabas ng sama ng loob. Yan. So pag matagal po natin ginagamit, pati skin po natin ay gaganda po. At syempre yung metabolism inaayos din po and talagang kapag tinitake nga natin sa daytime po ito talaga ma-experience natin yung extra energy. Yan. So, pakitype na lang po ng mga take na ng USANA Cell Essentials kung ano po yung favorite benefits sa inyo ng products na ito. Kasi ako personally, talaga pong quality sleep. Yan po yung number one na kitang-kita ko po, na-observe ko po, na dahil matagal na po akong gumagamit na iba pang mga supplements prior to USANA. Pero nung tinake ko po yung USANA, ito po yung nakatulong para sa amin para yung shallow na sleep po namin, maging deep ang sleep, no? Ang sarap po ng tulog. Yan. So, kailangan po natin yun, no? And makikita rin po natin itong produktong ito, value for money po siya, no? Kasi ang dami niya po talagang mga supplements, sorry, ang dami po niyang mga laman, no? Yung pong vitamins, minerals, and antioxidants with intelligence technology pa. Kaya sulit po yung ibabayad natin dito. Actually, per pair po parang 33 pesos lang po, no? Pero ang recommendation po ng sana at least 2 pairs, no? One pair sa umaga, one pair sa gabi. So nasa 66 pesos lang po per day. Yan. So kung priority natin yung health natin talaga actually yung 66 pesos, mas mahal pa po ang coffee, di po ba? So pero ano po yung binibigay sa atin nun? But with 66 pesos daily, ito po ay para sa ating overall health. At saka po, kung iba-iba pa po yung bibili natin na supplements, actually wala po ni isa sa mga
brand na yan ang makakapantay po sa laman ng cell essentials natin. So kung isa-isahin po natin, mas mapapamahal pa po tayo. Yan. So, talaga naman po na kapag kalusugan ng pag-uusapan, talaga po iniimbesan yan. So, it's either we spend now or we spend so much later. Yan. So, ayaw po natin yan, no, na mag-staycation po tayo sa hospital. Mas masarap po mag-staycation sa hotel. Yan. So talagang napaka-importante po na maging part po ng ating budget po yan. No? Sa kinakain natin, yung di natin nakukuhang nutrients sa kinakain natin ay ibili naman po natin ng supplements, quality supplements, hindi lang basta supplements. Yan. And with sana po, true health is true wealth. Totoo naman po yan kasi hindi mo rin ma-enjoy ang wealth mo kapag hindi ka healthy. And true health begins with cell essentials po. Yan. So ito pong two bottles na yan. Pero meron po tayong mga optimizers para naman po ma-address yung other health issues, no? Kasi iba-iba po naman tayo ng ating mga ah, kumbaga ng health concerns, no? Kung tayo po ay gusto nating masuportahan po yung ating liver, meron po tayong Hepasil, no? Gusto nating suportahan yung ating bones, meron tayong Magnical, no? Gusto nating i-support din po yung ating muscles, especially our heart, meron tayong Coquinon. Pagka naman po dun sa kumbaga, blood circulation natin, no, sa skin, ayan, meron po tayong proflavanol, meron po tayong fish oil para sa cholesterol, no, para sa eyes and brains na rin po siya. And also, kapag gusto natin i-support yung ating gut, no, sample po, meron po tayong probiotic. And also, hindi lang nutritionals, no, meron din po tayo mga skincare products kasi nga ang Usana po is helping us from inside out. Yan. So, para holistic po, no, ganyan po yung atin pong mga produkto. So, marami pa po tayo mga products, no, yung nag-invite po sa inyo, pwede nyong i-ask po dyan. Okay, so ang Usana po is direct to consumer marketing, na hindi po siya katulad ng traditional business, ang dami pang dinadaanan bago makarating po sa consumer. So pag sa Usana, direct po sa consumer, it's either preferred customer ka or brand partner ka. Preferred customer kung gusto mo lang maka-discount ka, no, doon sa bibilin mong products. At brand partner naman kung aside from discounted, gusto mo rin kumita on the side. No? So, dito naman papasok po yung extra source of income na kung saan mamamaximize natin yung potential natin na kumita. Ayan. So, just in case po, brand partner po yung ating pong in-enroll, no? Kasi gusto nga po natin ma-maximize yung income potential natin. Magkakaroon po tayo ng sariling website. So, pag may website na tayo, pwede na tayong mag-connect sa mga prepaid customer or brand partner. Magsasend lang po tayo sa kanila ng unique link nila para maka-enroll po sila at makadirect po sila sa Usana. So, lahat po nabibili yung products ng discounted. So, paano po tayo kikita? So, dito po, sa negosyong ito, lahat po ng products ng Usana, hindi lang po itong sa essentials, may corresponding points. Yung points po na yan, nagiging dollar po yan. So, ang maganda nga po sa negosyo natin, so let's say makakonect po tayo sa brand partner, yung brand partner may kakilala din po siyang magninegosyo, no? At meron din siyang kakilala po na makakonect din po siya sa mga iba-iba pang customer kasi may magkakaroon din siya ng sarili niyang website. Pero syempre, lahat ng mga brand partners na may website po, connected po dun sa website nyo. So, lahat po ng products na bibilin ng lahat po ng mga connected sa website natin, whether customers man sila or yung pong brand partners, lahat po ng products na bibili nila, may points po yan. And yun po yung part ng ating negosyo. And ang maganda nga po, global yung ating negosyo. Pwedeng yung naka-connect po sa website natin, may kakilala sa iba't ibang bansa, bukod sa tayo, may kakilala din. So lahat po ng points na yon ay magiging part po ng negosyo natin. So, paano po tayo mag-start ng negosyo? Kailangan lang po tayo talagang bumili ng products, no? Kailangan pang tayo mag-shop ng vitamins or skincare products. So, meron na pong naka-ready na package po yung Usana kung gusto nating mag-start ng negosyo. Yung una po, yung nutritional set. Nagkakahalaga po ito ng 22,500
590, no? Ang laman po niyan, the most saleable products ng USANA. At i-explain na po yun na nag-invite sa inyo, no? Kung ano po yung mga nagagawa po nung laman na yan. And then, another po is skincare set, no? Kung halimbawa naman po yung interest natin ay nasa skincare, so pwede po tayo magsimula ng negosyo. Ito po yung ating bibilin, no? The same price po yung package, 22,590. Or kung gusto rin po naman natin is a product of our choice. So, ang halimbawa ko lang po is 6 pairs ng Essentials. So, para 1 pair, pwede natin i-take. Yung 5 pairs po, pwede na natin siyang ibenta para um, mabilis po yung ROI natin. Yan, so nakita niyo po yung pong sa price na ito, no, 22,590 yung dalawang package, skincare tsaka nutritional set. And another is 23,130. Ano po ang tingin nyo? Malaki po or maliit na puhunan ito? Yan, pwede pong pakitype kung nalalakihan kayo or naliliitan kayo, no, sa puhunan po sa negosyo. Kasi ito po yung way para makastart tayo ng negosyo. Yan, so sige po, free po yan. I-chat nyo lang po kung ano po ang masasabi nyo. Yan, maliit po talaga siya kung negosyo at ang negosyo pa natin ay global business, di po ba? So, yan, maliit po talaga siya. Pero ang laki po ng potential ng negosyo. Yan. So, paano po tayo kikita ng dollars? No? So, tama po, yung nakikita nyo dyan, dollars po talaga ang kitaan dito. But we will spend in peso. So, yan. So, ito po yung mga components po ng ating pong ways to earn po dito sa Usana. Actually, madami yan. Pero hanggang grow lang po yung aking isi-share sa inyo. Pero pansinin nyo lang po, no, dyan sa mga nakikita nyo, di ba? Puro mga bonus, bonus. Ang dami pong bonus, no? So, sa negosyong ito, puro bonuses po talaga, no? Yung isa lang po talaga, yung base commission lang talaga ang hindi bonus. Yan po talaga yung negosyo. Yan. So, una po explain ko sa iyo yung unang bonus, no? So, ang unang bonus po dito, meron po tayong outright, no, na kikitain. 10% po ng bibilin na ating pong mapapajoy na customer, new customer, and new brand partners, no? Pag may binili po silang products, 10% po ng points ng products na bibili nila ay commission po natin. Ayan. So, yun po yun. Let's say, 200 sales points po yung kanilang nabili kasi yung isang package natin is 200 points po yun. Times 10%, so meron ka ng 20 commission point or $20. Outright po yan. At ang maganda po ay for 6 months. No? Sa lahat ng bibilin nila for 6 months or 26 weeks. No? So, kung si Jan, si Sue, si Alexa, sila yung mga napa-join mo, bumibili sila ng products, for 6 consecutive months, meron kang 10% every time na bibili sila. So, maganda po ba yung bonus na yan? So, yan po yan. No? Bonus pa lang po yan. So, another is po yung milestone bonus. Ito po yung first 13 weeks mo sa Usana para po sa mga bago pang nagsisimula sa negosyo. So, kapag nakapag-sponsor ka ng first brand partner mo na ang binili niya ay 200 sales points, meron ka agad na $30. So, iba pa po yung kanina na bonus, no? Ito naman within first 13 weeks. At kapag ka po nadagdagan natin na additional 3 brand partners po, bibigyan tayo ng Usana ng $120. Yan, sa first 13 weeks po ito, no? And milestone 3, kapag na-achieve natin yung lifetime pay setter status, additional $150. So, ibig po sabihin, within 13 weeks ng pagsimula mo sa negosyo, pwede ka palang kumita ng another bonus in as much as $300. So, paano naman po makukuha yung lifetime pay setter na yan? So, kailangan lang po maka-accumulate po tayo dun sa 13 weeks na yon ng 1,600 na sales points mula po dun sa brand partner at sa mga customers na napajoin natin at least po yung 4 na brand partner, makabili po sila for the second time. Yan. So, yun lang po, no, ang requirement. Another, ano po yun, ways to earn. At ito po talaga yung business natin, no, yung base commission. So, weekly po tayo pwedeng kumita kapag ginagawa natin yung negosyo. So, as we share, yung sana po,
meron pong mga products, movement po dyan, di po ba? Pag may mga bumibili. So, meron pong um, points yung bawat products po na binibili. So, meron po tayong cut-off weekly, no? Global points cut-off po yan. So, lahat po ng sales points globally ay kinokollect po yan ng system. So, Saturday 2 p.m. po yung ating cut-off. So, halimbawa po, on a particular week, ito po yung group sales points natin, no? Sa left side natin, meron tayong 400 points and then sa right side, meron tayong 300 points. So, USANA will pay us 20% ng group sales points on the small side. So, ang small side po dito ay yung 300 sales points. No? So, 300 times 20%, that's $60. And $60 times 55, 3,300. Yan. So, pwede nyo bang pakitype 3,300, no? Kung ito po ay okay sa inyo na extra income for a particular week. Yan. So, pag nagsisimula, pwede pong ganyan. Pero, habang sinisipagan po natin dito sa negosyo, alam nyo po, yung pong 400 pwedeng maging 4,000, yung 300 pwedeng maging 3,000. Kasi nga po, leverage dito. Hindi natin ginagawa yung business mag-isa. We are in a business for ourselves, but not by ourselves. No? Meron po tayong team, no, as we grow our business. So, pwede po yung talaga 4,000 sa isang linggo, 3,000 sa isang linggo. Yan. So, in this case po, yung 3,000 times 20%, $600 na po. And 600 times 55, that's 33,000 pesos. Yan. So, okay na po ba yan na extra income? Yan, okay. So, yan po talaga yung negosyo natin. So, habang tumatagal po, dyan po talaga tayo kikita and the rest bonuses na lang po. So, another bonus po natin is yung tinatawag na matching bonus. So, ito po sa lahat ng mga brand partners na na-sponsor natin na naging pace setter din po katulad natin, makaka-receive po tayo ng 10% match doon po sa kanilang kinikita for the life of their USANA business. Yan. So, napakaganda po, di po ba? So, hindi po yan babawasin sa kanila, kundi tatapatan lang ng company. Kaya matching po. No? So, halimbawa, yung 5 pong ito kayo nagpa-join, si Jan, si Ann, si David, si Jill, at saka si Bob. Tapos, kumikita na sila ng ganyan. Nag-grow nila yung kanilang mga businesses. And meron po tayong 10% sa voucher sa kanila. Lifetime po, no? Yung pong benefit to. Kaya napaka-importante po yung first 13 weeks natin ma-achieve natin yung pace setter status. Kasi bawat isang ma-sponsor natin na magpe-pace setter din katulad natin, meron na tayong 10% sa kikitain po nila. Lifetime. Maganda po or maganda-maganda. Ayan. So, for sure, maganda-maganda po yan. At ito pa po, ang isang maganda, kahit hindi po tayo mahilig mag-travel, pwede po tayong makapag-travel ng libre and kahit po talaga hindi tayo mahilig, mapapahilig na rin dahil po libre nga po. Yan. So, ang maganda pa, world-class travel incentive po ito. Pwede pa tayo magsama sa mga exciting destination po yan ng Usana. So, ginagawa lang natin yung business, pwede pa pala tayong makakuha ng mga travel incentives. And another feature po na talagang gusto ko rin po dito sa ating negosyo, yung subscribe and save. No? So, kailan po ba tayo nagsusubscribe? Di ba pag nagugustuhan natin yung product or kaya services, di po ba? So, sa Usana, meron din pong subscription. Ito po, kapag binibili natin ang product on a weekend, no? So, pwede po tayo magkaroon ng additional 10% discount, no? Sa mga paborito po nating produkto. So, kung preferred customer ka lang, wala namang talagang minimum purchase. Pero pagka brand partners ka, minimum of 100 points, no? Ito na rin yung parang pinaka-rolling capital natin. At least once a month, no? So, magbabay tayo nito. Although entitled tayo weekly, no, para magkaroon tayo na additional 10% discount. But as a brand partner ng Usana, at least 100 points po ang binibili natin once a month. So parang 3 pairs lang ng essentials yan. So 1 pair ginagamit natin and then 2 pairs po yung ating um,
pinopromote, no? Binibenta. So, think long term lang po, di po ba? Posible na magkaroon tayo ng 50 people sa organization natin left and right na hindi naman lahat tayo nagpa-join. So, what if kung lahat pong yun bumibili ng products 100 points? In one particular week, no? Kung 50 people times 100, that's 5,000 points. And remember po, lahat po yan ng mga nakakonect sa website natin. 5,000 points times 20%, that's $1,000 na po. Yan. So, dyan po papasok kapag na-build po talaga natin ang ating negosyo ng tama at meron po talagang mga brand partners na continuously bumibili din ng product, ginagawa yung negosyo. So, ang ating pong negosyo, leverage na pwede po talagang maging passive income in the long run. Yan. So, yan, kung 200 points naman po yung binibili, instead na 50, pwede pong 25 lang. Yan, so $1,000 pa rin po yan. Okay, so ang maganda po, inheritable po yung negosyo natin. So ano man yung paghihirapan po natin dito, pwede po nating maipasa sa next generation. No, yung mga photo na nakikita nyo, sila po mismo ay namana na nila yung negosyo ng kanilang magulang. So yan po ang maganda dito sa ating pong ah, sisimulan or ginagawa ng negosyo. And isa pa po, there's one common thing po na talagang gusto po ng consumer at saka ng brand partner dito sa Usana, yung fast results, no? So, yung mga consumer po, na-enjoy nila yung fast results from the product they consume at yung pong mga brand partner naman, na-enjoy nila yung fast results doon po sa kanilang negosyo. Yan. So, amazing po. Tama po ba? Okay, so ang sabi po ni Richard Branson, if someone offers you an amazing opportunity tulad ng Usana and you're not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Yan. So kung nakikita mo naman talaga na ang Usana opportunity ay maganda, makakatulong sa'yo, maging healthy ka, no? Pati yung family mo, and at the same time, pwede kang kumita dito. So, basta coachable ka lang, maraming pwede pong magturo sa'yo dito, no? Kasi lahat naman natututunan. I'm sure dahil sa profession mo ngayon, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, hindi naman talaga alam mo na kaagad yan, no? Meron lang nagturo sa'yo, kaya natutunan mo yan. So, with this opportunity, kahit ano pang profession, meron ka ngayon, basta coachable ka lang, pwede mo itong matutunan at marami pong magtuturo sa dito, especially yung nag-invite sa iyo sa negosyong ito, tutulungan ka niya. And ito nga po, magiging part din po tayo ng team. Ang ating pong team ay Core Eds. So ito rin po yung team na pwedeng tumulong po sa atin aside from dun sa nag-invite sa'yo at dito rin po sa team na nasa webinar ngayon ay makakatulong natin. And also yung corporate po mismo, no? May support po talaga siyang ginagawa para yung negosyo natin sa Usana bilang brand partner po nila ay ah, ano po, mag-grow po talaga. Yan. So, ang question ko na lang po, after hearing this presentation about the opportunity ng Usana, where do you see yourself? Nakikita mo ba sarili mo na magiging consumer ka ng world-class, high-quality nutritional supplements and skincare products? Yan. Or nakikita mo lang yung sarili mo as retailer? Dahil mahilig kang ano na magbenta-benta lang, no? Or gusto mong nakikita mo yung sarili mo na business builder, no? Kasi gusto mo talagang ma-maximize yung income potential mo, no? Kasi dito pag ginawa mo talaga yung negosyo, for sure, meron kang extra income. At kapag ginalingan mo, pwede kang magkaroon ng extraordinary income. Yan. So, ang suggestion ko lang, ano man yung decision mo, you talk to the person who invited you in this Zoom meeting. At huwag po kayo umalis, no? Kasi yung next speaker po, explain naman niya sa atin yung pong potential talaga ng negosyo, no? Based na rin po sa kanyang personal experience dito sa ating negosyo. So, that's all for me. Thank you all for listening. Back to you, Miss Myla. Yan. Thank you so much, Miss Christy, sa iyong comprehensive discussion. Grabe, ang dami kong natutunan talaga for tonight. I hope lahat kayo meron din.
So, excited ako sa next speaker. And then, before ko po tawagan next speaker natin, yan, yung po mga nandito, ayan, pag may nakita po kayong click this breakout room, pindutin nyo lang. Kasi, syempre, yun po yung next natin. So, wag lang pong kalilimutan na kausapin po nyo lahat na nag-invite sa inyo. Anyway, ito na po. Tawagin ko na po ang ating next speaker, si Ms. Trina Maranya. Siya ay isang entrepreneur, global business leader, and former BPO associate. Yan, pakinggan natin mabuti siya. Grabe, ang dami po nating matututunan sa kanya. Yan, tawagin ko na po si Ms. Trina. Hello po. Good evening, everybody. Good Naririnig evening. naman ako? Malinaw naman? Yes, Ayan. malinaw. So, ayan. Sino po dito yung mga guests sa Zoom right now? Can you type guest? Kung ikaw ay guest. And sino naman dito yung first time to hear you sana? Sige, para ma-welcome natin sa mga guests natin. So, ayan. Meron ba? Sino yung mga guests ninyo dito? Para ma-meet natin sila. Danica. Okay, si Danica yung isa sa mga guests. Hello, Danica. I hope I can see you as well. Since, teka nga, tingnan ko muna kung sila dito yung mga guests. Ayan, nandito pa ba sila Danica and Isa? Ayan. Ayan, hello Danica. Hindi kita nakikita. Nasaan ka? Kasi yung camera ko kasi hindi nakakakita ng mga naka-off yung camera din. Ayan, tapos si Isa. Ayan, first time niyo ba to hear you sana? Pwede po kayo mag-unmute para mas marinig ko na lang kayo kasi sweet tong ating conversation, tayo-tayo lang naman. First time niyo po ba to hear you sana and si Isa? No, you heard it before. Okay? Pero the business itself, first time to hear? Yes po. Okay, perfect. Kaya magsalita po kayo kasi wala namang bayad, no? So, yan, first time to hear. So anyway, pretty sure you guys are here because you're really looking, alam mo, for something to really add income. Tama ba? Hindi ka naman nahila lang dito para lang makinig parang radyo. No? So napunta ka dito because you really are interested in checking opportunities aside from the ones that you're working. Tama po ba ako? Kasi yung effort ng mga nag-invite sa inyo, todo-todo yan, di ba? Para maintindihan nyo yung flow ng business. Pero if you're not interested to really learn more about it, still okay. Pero at least, you know, di ba, that we are here to really share more about you sana. Pero kung ikaw talaga, yung tipo ng tao na, grabe, no? 5 months, tama ba ako? August, September, October, November. 5 months to go before we end the year. Sino dito sa crowd, yung talagang gusto mo na magbago yung trajectory ng finances ng pamilya mo? Okay? So, type me. Okay? Kasi kung nandito ka at sure ka na gusto mo talaga mabago yung trajectory ng cash flow ng pamilya mo, makinig ka kasi 10 minutes lang po ako mag-share. Okay? So, ako, na-invite lang din ako sa session. Hindi ko rin naintindihan kung ano to. Pero, nung naintindihan ko na may potential for me to earn dollars while I'm here in the Philippines, bakit hindi? Nasa ibang bansa nga di ba? Yung nasa Amerika, 3 trabaho, 2 trabaho. Hindi naman sila mga arte, okay? Pero dito, majority mga Pilipino, mga arte, di ba? Parang ikaw na nga bibigyan ng opportunity, ayaw mo ba? So, ngayon, ang question ko lang dito talaga sa crowd is, ano ba yung dream ng mga Pilipino? No? So, dun sa mga guests natin, perfect kung sasagot ka para matulungan namin. Para malaman namin kung willing ka rin matulungan, tutulungan ka rin naman natin. No? So, ano yung normal Filipino dream? Di ba tama ba? Ito naman yung dream ng mga Pilipino, kuminhawa yung buhay. No, magkaroon ng bahay, education for the family, magka-travel, no? What else? Okay, more time, financial security. And then, syempre, yung mga matatanda nating parents is maalagaan natin. Correct? Lahat tayo yan yung pinalaki tayo. Di ba na parang ito talaga yung plano natin yung guminawa yung buhay. Pero the question is always be, how much total income do you need for you to say na maginhawa na ang buhay ng pamilya mo? Sige nga.
How much in total income, di ba, do you need for you to say na maginhawa na ang buhay ng pamilya ko in a monthly basis? Can you type dyan? Di ba? Parang ito talaga pag meron akong gantong exact money, parang every month, sasabihin ko talaga na maginhawa na yung buhay namin. Ayan, o, di ba? So, yan, o, 1 million, kasi maraming binabayaran, maybe, or maybe may mga gusto pong mangyari sa buhay, no? So, ngayon, imagine, no, kung ito pa lang, hindi mo siya kayang sagutin, mahihirapan ka in life, no? Kasi hindi mo na goal yung tunay na cash flow. And imagine, no, how much income per month that you need to sustain. And the question will always be, ano ba yung difference natin sa iba? Okay? And hindi ko na pag-uusapan yung pangarap ng mga Amerikano sa Chinese kasi sa totoo lang, iba din naman talaga sila. Okay? Pero sa totoong buhay, bakit mo kailangan magnegosyo? Dahil dito, because employment is just an active income. Kahit na sabihin ko sa akin na, kasi Trina, pa-vice president na ako dito eh. Tandaan mo, hindi pa rin ikaw may-ari ng kumpanya. No, may limit pa rin yung age and energy mo. Dadating din yung panahon na puputulin din lahat yan. And pagdating ng panahon, may pension naman ako. Ang question, gaano kalaki yung pension na magsusustain ng maginhawang pamilya? Hindi siya magiging enough. No? So dahil dyan, kailangan natin maintindihan that we need to be entrepreneurs. Because pag negosyante ka, number one, giginhawa ang buhay ng pamilya, right? May peace of mind. Ibig sabihin na walang hinahabol na utang na binabayaran. Okay? Hindi mo kailangan mag-isip ng ito ba yung kailangan namin kainin o ito na lang kasi ito na yung kaya namin. Diba? More than that is you can really have it all. No? And then second is freedom. May oras ka. Diba? Yun nga, may choice ka. Okay? And then syempre, last is may legacy. Diba? Sabi nga nila, ano daw yung common na sinasabi ng parents natin na pwedeng lang ipamana? Diba? Edukasyon lang ang kaya ko ipamana sa'yo. No? Tapos, kaya galingan mo mag-aral, kuha ka ng magandang grades, tapos magtrabaho ka, tapos, yan, trabaho, tapos namatay. Charot. Okay. So, trabaho lang, trabaho. No? Na-stress. Okay. Kaya nagkasakit, kaya namatay tuloy. No? So, ngayon, ano yung point? Okay, you need to really build the business para sa next generation, business yung ipapamana. So if you are here right now and you're really eager to tweak the trajectory of your income in the next 5 months, get start with the business. No? So ito kasi yung powerful reward. Now, a lot of people still thinking of, anyway, Trina, pwede ko naman pag-isipan muna. Okay, kung mag-uyusa na ba ako o hindi. Okay lang din naman. But I want to show the comparison. No? Imagine, if you have 1 million today, saan mo siya ilalagay? Other people will say, hindi naman ako kasi yung nagbebenta-benta maybe sa coffee shop. Take a look at the screen na, lalo sa mga guests natin. So kung magko-coffee shop ka, okay lang din naman, di-start mo. However, imagine mo, estimated capital na 800,000 to 2 million. Trina, dun lang naman kami sa bahay kahit na, okay, may kuryente yan, di ba? May aesthetic, yan. Kailangan yung itsura pa lang. Machine pa nga lang, magkano na. No? Monthly expenses mo, mataas yan, sura ko dyan. Kasi you need to pay for people. Ano nga naman, ikaw yung nagbarista, ikaw nag-serve, ikaw naghugas, ikaw lahat. No? Di ba? Congratulations. So yung risk level na, masyadong kataas din as well. No? And syempre, dahil food yan, di ba? Food yan eh. Di ba? Ikaw talaga magtitimpla. Paano kung na bacteria ka? Di ba? Grabe, ang dami mong na-poison. No? Scalability limited. Because kung saan mo tinayo yung coffee shop mo, yun lang yung market mo. Okay? And then, syempre, walang global expansion yan. No? Kasi wala pa naman nung nakita na startup coffee na nakapagtayo agad sa Italy. No? And time, to break even, 1 to 2 years. Alright? Now, next, hindi Trina, magpa-franchise na lang ako. Pwede naman. Pwede ka, 1 to 10 million. Kasi ang Jollibee franchise ngayon, I believe, nasa 70 million na yata mataas. No? So, ngayon, high pa rin yung monthly expenses. Again, you need to pay for everything, rent, supplies, risk level, of course, mataas. Okay, scalability, medium, kasi again, limited pa rin naman yung community na pwedeng matap. Global expansion, it will be even difficult for you. Kasi kung nagtayo ka ng 100, sabihin natin, ng 100 million na business, franchise dito, tapos i-franchise mo ulit sa iba, edi 100 million na naman yun. No, ang ROI nan mga 1 to 3 years. No, so imagine,
Yan yung risk Jollibee, no? Ang normal income ng isang Jollibee, mga 200,000. No? 200,000 in a month. Okay? Pero grabe naman yung nilabas nila doon. Matagal-tagal talaga. Apartment rental na lang ako, Trina. Anyway, may lupa naman kami. Pwede rin. So, same lang din. Up to 10 million at plus. No? So, medium lang din siya. Okay? Pagdating sa maintenance, kasi syempre, taxes, utilities, nagawa na kasi re-rentahan na lang. Risk level, medium lang din. Carry-carry lang. Okay, scalability limited. Kasi kung saan man natin na yung apartment mo, yun lang yung community na pwedeng matap. Alangan naman yung taga Alabang magrenta sa QC. Sa Alabang nga siya. Okay. So ngayon, difficulty, okay, global expansion, di mo may expand agad yung apartment rental mo. Okay, unless you have properties international, mayaman ka na talaga nun. So 3 to 7 years talaga yan. Pero ito siya. Okay, when you start with the energy kit, no, ng Usana, imaginein mo, capital pa lang needed, napakababa na. Kasi mas mahal pa yung cellphone mo, Day. Okay? Sure ako dyan. Okay? Sa pang-start mo sa Usana, eto, bibilin mo lang yung produkto, libre yung negosyo. So, monthly expenses, optional. No, if you really want to repurchase product, pwede. Risk, mababa din kasi binili mo yung product, ginamit mo, pwede mo pang ibenta. O, ang scalability na, of course, mataas. Kasi number one, na-leverage mo na, hindi ikaw nag-create ng product. We have manufacturing side, we have science, a scientist working with you. We have logistic partners kasi we're doing the drop shipping system, right? And then, syempre, easy expansion kasi once you start with Usana, in the next 5 minutes, Danica and Isa, no? Kaya-creatan ka ng account sa Usana that you can expand in the next 5 minutes, so over 20 plus countries. Imagine, 5 minutes lang, may expansion ka na. And then, syempre, 1 to 3 months, makakapag break even ka na talaga. And this is the good thing. Magkano ba nilabas natin? Lahat din kami, ganito lang naman, energy kit. Okay, so way back 2014, when Usana was offered to me, I'm still working. I used to work in the corporate for over 16 years. And then, sabi ko, okay naman sana yung income sa work. Single naman ako, wala naman ako pinagkakagastos ng iba. However, hindi ko na kaya mag-work for the next 5 years kasi we work on a night shift. 11 night, 12 midnight, until in the morning. So, ang mindset ko, 5 years from now, may energy pa ba pag nag-work? And kung may opportunity sa akin na pwede kong gawin on the side and eventually maging full-time siya, bakit hindi? So it will be a good transition kasi ang mindset ko po, no, hindi ko nakikita yung sarili ko mag-work until 40. Ayan, okay? So wala akong against sa mga 40 na nag-work. Saludo ako sa inyo. Pero tamad talaga ako. Ayoko talaga mag-time in, time out, pumasok ng baha, umuulan, ayoko na. No, kung merong opportunity, bakit hindi? So when I saw Usana, I saw the potential. Sabi ko, sige nga, gawin ko siya. Try ko lang sa simula. Hindi ko naman nagigets. Never ako nag-into business. Pero nung naintindihan ko yung business, dito talaga nag-grow yung I would say potential ng negosyo. And the good part here is what, okay, ito yung negosyo mo na I would say you will be proud kasi it's a global business. Now, imagine the industry outlook. 2022, 5.6 trillion na yung kinikita nito ng industriya nito. Next year, 8.5 trillion. In the next 4 years, 10 trillion. And 41%, okay, ang dominance nito is Asia Pacific kasama yung Philippines. So imagine yung growth. Kaya nasabi ko, kung may negosyo naman ako, ayoko na naman start from the scratch. Ayoko na nung ako yung lahat, HR, ako na yung accounting. Ayoko nun, hindi ko na kaya yun. Kaya nga ako magne-negosyo para ma-leverage eh. Hindi nga ako magne-negosyo para ako yung empleyado, ako rin yung may-ari. Ang goal ko, ma-leverage ko siya. So, nung nag-gets ko yung Usana, sabi ko, may system na. Number one, may produkto, science-based product, may partner company ka na nagpo-produce ng product. They have the system. People will work for you in a sense, they are training. So, you're lucky with the person who invited you. And then lastly, logistic partnership is over 20 countries. So kaya naman, we were able to build strong in Usana. So Trina, ano nangyari sa'yo nung ginawa mo siya? Okay naman, kasi sa totoo lang, walang masama mag-add ng income. Pero dumating ako sa point, 2018, I was able to quit my job and do this business full-time. So 8 years na po ako nagpo-full-time sa Usana. And even during pandemic, dito ko napatunayan na sobrang ganda ng business. Kasi a lot of people outside, di ba? Ngayon, parang isip nila, parang worth it ba yung gawin, etc. Hindi to instant. Huwag kang maghanap ng instant. Hindi mangyayari sa'yo dito yon. Kasi hindi kami mangangako ng income.
Pero dito may effort yan. Pero nung 2022 pandemic, imagine the beauty of the business, no? Nung nag-start yung pandemic natin, maraming tao namatay, nawala ng trabaho, di ba? Ang daming challenges. Pero nung nag-gets ko to, imagine nag-start yung year ng 6,000, pwedeng may 16,000 income ka 1 week, pwedeng 20,000, pwedeng 30,000, pwedeng 50,000, pwedeng 50, 60. O, di ba hanggang magsawa ka na sa 50 saka sa 60, okay? So, dito ko na-gets yung income ko sa work, kaya ko pala kitain na 1 linggo lang. Pero hindi to instant. Okay? And then, never could have imagined that pandemic, it will give you millions of income. Eh, saan ba ako nag-start? Nag-start nga lang ako, bumili lang ako ng energy kit. Sabi ko, grabe yung energy kit. Diba, daig ko pa yung naglabas ng 50 million for Jollibee. Pero dito, ang nilabas ko energy kit, pero save kami ng income nang nagtayo ng Jollibee. So, dun ko naintindihan na ang ganda talaga ng business. But not just me, no? We were able to really create results. Now, okay, sa lahat ng guests natin na nandito, no, simple lang naman to no? So, ang goal natin is what? Okay, to believe that there's really a big opportunity with us. Kasi, even, di ba, even doctors are in partnership with us here in Yosana. Imagine nyo po si Doc Carlman with 2 million followers, prescribing Yosana. Doc Kili Mangguro, 7 million followers. Si Donalyn Bartolome, 16 million followers, and also part of our Yosana business. So ito yung mga malalaking tao na parang nag-isip pa sila. Siyempre, mas matalino pa sila sa ating lahat. Di ba? Kasi grabe yung pagdodoktor pa nga lang, ilang taon yan. Di ba? Para isugal nila yung lisensya nila at yung sarili nila, di ba, dito sa business. Pero they really doing well with Yosana. So kaya naman, no, ang pinakamaganda dito is what? We will help you out. No? Not just the person who invited you, but the entire team who are here. And the last question will always be, magkano ba talaga yung income that you really want to get start here? How much income that you really want to achieve doing this business? So, before siguro mag-end yung ating session, no, make sure that you write it down. Tell the person who invited you. Gusto mo na extra 30,000? Gusto mo na additional 50,000? Gusto mo na additional 100,000? Sabihan nyo siya. Kasi sure ako yung taong nag-invite sa'yo, marunong niyang mag-build ng negosyo at meron din niyang in-income na sa'yo sana. Okay? Specifically yung mga directors and above. And sure ako, meron ding nagme-mentor dyan na kayang magbigay sa'yo ng income na gusto mo. But again, this is not instant. Ang Yosana po para sa lahat, pero hindi lahat para sa Yosana. Only those who are brave enough to really get into the idea that this time, 2026, kailangan mabago na yung trajectory ng kita namin. Kailangan meron na kaming budget for our own expenses. Kailangan hindi na namin titipirin yung mga bata. Kailangan yung pagdating sa tuition fee, hindi ako mangungutang. Pagdating dito sa ganitong bill, meron talaga ako. Kasi yun ang goal natin. We end the year strong. 5 months to change your life. No? May possibility ba, Trina, na kumita talaga kami ng 6-digit dyan before the end of the year? Yes. 100%. Pero kailangan ng effort mo dito. Hindi to instant. Okay? So if you are brave enough to really get started and change your life, contact the person who invited you. Alright? So that will be all for me. Balik ko na po sa host. Thank you so much, Miss Trina. Grabe, sobrang nakaka-inspire. Before tayo mag-end for tonight, ulitin ko po magkakaroon ng breakout room. Pag may nakita kayo sa screen, click nyo lang. And pwede ba tayong, umalis na siya. Mag-picture taking pa tayo. So, pwede ba tayo mag-photo? Miss Patricia, ikaw na lang ba? Si Miss Lyra po ang Si Miss Lyra. Sige. Ayan, sige. So, open your cameras sa mga gustong makasama sa ating picture taking. Alright, sige. May hahabol pa ba? Okay. Alright, give us your best smile. Taking photo in 3, 2, 1, and smile. Okay, got it. Thank you. We'll be opening the breakout rooms po for those with guests. So just click join breakout room. Thank you. Thank you. Thank you, Coach Myla. And Coach Christy, thank you.
Welcome po. Hi, Coach. Nag-out na yung guest ko. Bye. Thank you po. Oo, may message pa lang sana kita. Oo. Sige, Coach. Thank you. Bye. Okay.